siya second hand, no? So isa to sa upgrade kasi galing ako ng KTM Duke 200, no? So nag-jump tayo ng from 200cc to 650cc. So bakit ito, no? Kasi nung binili ko yung KTM natin, may kasamang brochure, Adventure 790. So kamukha na ito, no? Kaya huwag kayong magtataka kasi share sila ng technology ni KTM tsaka ni CF Moto. Yung isa ng designer, Kiska. So nagustuhan ko yung Adventure puti, ganito yung tsura. Sabi ko good upgrade to sa amin dalawa ni Commander kasi mabiyahe kami dalawa. So yung original owner nito, may mutual friend kami, no? So yun, nabili natin ng ayos na price. And syempre ano na natin, inimas kasi bumili tayo ng second hand, kailangan ipa-BMS talaga natin. So far lahat untouched, no? Ilang taon na tong bike, almost 3 years. Yung spark plug original pa from casa, most of the parts original pa. Siyempre bumili ka ng second hand, kailangan mong ayusin lahat muna. Since isa sila na designer, yan, ang ayos na bike, no? I-review natin. So doon muna tayo sa cons. Yung cons, unang-una syempre mapapansin, nakasort din ako ngayon kasi magja-jogging tayo eh. Heat engine, no? Talagang mainit yung makina niya kasi European design. Pero pag nakapads ka, hindi mo naramdam, no? Pero tolerable, lalo na mararamdaman nyo lang yung engine heat kapag naka-on yung fan, no? Then sanay naman ako kasi yung Duke 200 ko ganun din eh. Talagang yung design nila medyo sagi dun sa legs mo. And then yung pangalawa, mabigat. Marami nagsasabi pero sa akin tama lang yung bigat niya. Baka dahil malaki lang ako, no? Pero mabigat din talaga siya kasi nakahawak na ako ng iba't ibang big bike din, no? For example, GSX 1000. Sobrang nimble nun, sobrang gaan. Ito, pag dry weight na ito, 200 plus kilos ka na. Kung may back ride ka ba at karga. Pero ito, wala akong box ngayon. Pero mamaya, yung pros naman ng mabigat, pag NLEX, dahil napaka nyo, lalo na pagka 120 plus na yung takbo nyo, parang wala, ang gaan lang ng motor, sobrang stable nyo, no? Then pangatlo, yung accuracy ng gas tank, siya accurate eh. Bulat ka, biglang mawawala ka lang ng gas yung balance, mamaya pag iba mo ng position, dadagdag ng bar, medyo kakabahan ka at magkakarga ka lagi. Pero well, syempre kailangan mo din i-check, no? From time to time silipin mo kung meron ka madalang laman sa tangke, no? Kaya yung temperature feeling ko hindi rin ganun ka-accurate sa digital gauge. Baka mamaya sinasabi niya 94 pero nasa 90 ka na pala. Pero okay pa kasi depende naman yung sa sensor. Pag umabot na 90, kakatin niya na yung fan. Dinala ko to kung saan na maiinit na lugar, no? Baler, Batangas, tanghali, walang overheat. Wala pa akong issue so far, no? Yung pala.
Mototan, no? Shoutout to you sir, siya nag-remap kasi nakuha ko to, naka-pipe na, naka-Orion pipe na siya, pero stock yung ECU, no? Hindi pa ni-remap. So grabe yung backfire, grabe yung backfire nito, or yung diesel pumps, no? Yung nakuha ko. So hindi naman yung parang masisira, just that yung pag-decelerate ko, ano siya, talagang puputok-putok. Ngayon kung napanood nyo yung video ko ng POV Ride to Work or yung engine sound, pag napanood nyo yun, kayo maging judge, no? Kung mabackfire ba o hindi. Since kasi nung na-PMS or na tune ni Mototan, halos 85% nawala yung ano niya, yung backfire o diesel pump. Ayan o, i-decelerate ko, naririnig nyo? Wala, di ba? And then ano pa ba? Well, sa edad din kasi may sign of usage ng bike, ano? May mga lumulubag here and there. So ako na lang din nag-DIY, katulad ng lock dito, yung right signal light sa rear, no? Yung mga ganung bagay, ikaw na rin talaga mag-DIY nun. Siyempre bike mo yan eh, kahit ano naman brand yan eh, no? Sabi nga ni Sir Sak dun sa NK400 review niya eh, kung si Jackie Chan yung gumawa, ayaw nyo pa rin. Wala talaga sa brand yan, depende yan kung paano nyo i-maintain. Kahit BMW yan, huwag nyo i-change oil yan, diba? Medyo matraffic. Ayan, pag nag-on yung fan, bubuga, mainit sa legs. Pero pag nag-off naman siya ng 90%, nag-90, mawala na yung init. Ko lang nga pala din yung isa sa mga cons, ano, itong passing light, no? Yung passing light, tumatama dyan kung nag-clutch ka. Syempre DIY natin, inusog na natin yung pinaka switches para hindi tumatama. Here's the recap, no? Yung third di ko na mention during the capture ng video. So yung third, shifting, mahirap hanapin yung pinaka-neutral niya. I know the guys using 1 down 5 up, no? Alam nila yung ano sinasabi. So hirap hanapin ang neutral. Of course pag traffic, kailangan mong mag full stop, so maghanapin mo yung neutral. So yun, medyo ang technique lang naman, manggaling ka ng second gear, tapos sa ibabaw mo hanapin yung half, kasi yung half para maka-neutral ka. So yun, just na recap: 1, engine heat; 2, weight; 3, shifting; 4, yung passing light. Kaya compared nung unang-unang kuha, then bago tires natin, so nag-post din tayo yan. Shifting okay pa rin, no? Wala pa tayong leader natin na dito, talagang IDE lang. FIT, palit spark plug, air filter bago, and then tune up no ECU. Pero kung hindi nakapipe to, kaya may mga suggestion ako sa mga owners nito, lalo na yung mga future owners dito. Ano, mag-slip on na lang kayo. Huwag nyo nang galawin yung original ano niya. So wala naman ako issue so far. Hindi ko kayo matakot kasi yung moto, no? Laging nandyan yung Motostrada. Kung wala sa Motostrada, meron din biker toys. Around Caloocan lang yan. Kayo matakot na mag-explore ng ibang brands. Kasi sa presyo nito, sobrang pasok pa to for 650cc bike. Layo-layo pa mararating natin nito.
tayong gear, wala tayong full gear na, at saka ayaw natin mag-test ng mga ganyan sa public road. Nakabuti tayo na buhay. Nakabuti tayo lumaki. Nakabuti rin tayo mamamatay. Pero pag nung nagbatangas kami, ganyan, 170, 180, may backride ako. Takot tayo sa ganyan eh. So, Miura. Dito naman tayo sa pros, no? Again, sabi ko nga kanina, no major issues, no? Hindi tayo nagkaroon ng issue na kumbaga na ilatag na natin. So, makikita nyo dito, naka wire tack na yan kasi marami tayong accessories. May mga auxiliary lights tayo, so inayos natin ang lagay para maganda tignan. May plastic yan dito, clear. Tinanggal ko lang kasi medyo yellowish. Pinaplano kong i-smoke siya, no? So the first one would be the comfortability, no? Malambot to, makapal yan, mukha lang manipis. Even yung back ride, sobrang lambot niyan. Kaya kahit 4 hours, 5 hours driving, no issues, no? So makikita nyo rin dito, adjustable yung preload. Same din dun sa suspension sa likod. So kung anong preferred nyo, kung mag-off-road kayo, medyo taasan nyo. Kapag magko-cornering kayo, adjust nyo rin pabalik. Pero so far, hindi ko pa ginagalaw. Kasi sabi ng original owner, ano pa siya, kasa pa. So yun ang yun din sa likod, no? But sa tagal nito, hindi na siya nagagalaw, no? Hindi na siya na-adjust. Pero all good naman, even may backride. ABS, harap likod. J1 brakes, of course Orion. Fourth would be USB charger and the crash guard. Kasama na yan kapag binili mo yung bike. Yung iba kailangan mo pang ipalagay or aftermarket brands. Fifth would be the price. Murang-mura na yan for a 650 bike. Pasok na pasok sa kagaya kong corporate slave. Again, recap. 1. Ride comfortability, suspension and height, ABS and dual brakes in front, USB charger, and the price. Fortunately, kahit gaano kaganda yung bike, since made in China, napaka-underrated. Well, ganun talaga. But all things considered, it's a good, reliable, and quality bike. Thank you guys for watching and see you on the next video.